your shit up. What is your profession? I said, Mr. President, we would insist that that China Sea, or not the whole of it, but there is a part of the China Sea that belongs to the Philippines. And since I would want to, get savings instead of importing it from the exporting country, I will dig my oil there. I just want to let you know. Ito ang sagot ni Xi Jinping. I am afraid you cannot do that. Sabi ko, why, Mr. President? Diniretso ko na siya. I will get it from that portion of the Red China Sea that belongs to the Philippines. Sabi niya, please do not do it. For the life of me. We are friends and I do not want to destroy that friendship. So what is in your mind, Mr. President? Sabi niya, because it would be in trouble. Kami dito sa kabila nakaintindo. Ayan, shoutout po kay bro Spencer. Love you bro. Alam niyo si bro Spencer, kaya mataas ang respeto ko diyan, parang strategy ko lang ang tingin ko sa kanya. Hindi nga, sa totoo lang. Sa totoo lang guys. Sa totoo lang, knowledgeable kasi yung tao. Pero kung kutsain siya ng tao, grabe. Batikusin ng tao, grabe. Game na game sila, G na G. Sabi ko na lang, yung respeto talagang wala nga naman talaga sa mga taong mga bata-bata dito kay Bro Spencer. No? Kaya sabi ko sa isip-isip ko, darating din ang araw, tatanda din kayo yung mga nangungutya sa mas nakakatanda sa inyo na mas knowledgeable sa inyo, na feeling naman kayo knowledgeable na puro chismosa lang naman yung pinagagawa nyo. Diba? Just for the content. So, sana, eto malinaw sa sinabi ni Tatay Digong, walang kahalong kasinungalingan kung sino-sino yung mga taong involved na pumunta ng China, ano yung pinag-usapan nila. Ayan, so BBM, shoutout sa iyo Parang ito na talaga yung pagbaksak mo kasi alam mo why, makinig ka mamaya onte, may sasabihin sa yung may sasabihin sa iyo si Tatay Digong na medyo magpapantig ang tenga mo. Parang mawawala yata yung negosyo mong war. Yan yung mga generals nila. Ano yung National Security Advisor ni Marcos? Nandiyan. Ang sabi na, pasensya na kayo guys kasi during that time doon sa Pilipinas, yung internet medyo sinasabotahe yata. Sinasabotahe po yata ng mga kalaban. If we insist na sabi ko, well, day of my Hi, Jonaline. Charat sa'yo. Everything. It talk to some other day. Hi, guys. Nga pala, please don't forget to like and subscribe to the channel of Mr. Spencer Laquel, of course. Marami po kayong matututunan. Matanda man siya sa inyong paningin, pero hindi po siya mukhang matanda pag nag-live. Marami na po nagsabi sa akin, mapapabae, lalaki, mga fans niya sa mga naka-meet up niya. Sabi, hindi po siya matanda, ang baby niya. O, di ba? Sana all. Ayan Saglit lang guys, medyo may technical error kasi kalila Tatay Digong doon. You put it some other day. Make his presence felt there in the China Sea and to show to the world na protektado as Marcos would want to picture it to be, na America will come to our aid. Why do it during a war? Anak po, pumunta na sila doon to avoid the war. And if America goes into trouble with China, that is their own shit. Kasi sila kasi yung ayun, totoo naman po sinabi ni Tatay Digong, real talk. Bakit hindi kayo mga sumugod sa Chekwa at ang sasangkalan nyo mga ibang bansa? Real talk, can you please answer that?
Kasi nga, there's money involvement. Kaya gusto din ng Pilipinas maging involved. Because there's money on it. There's something, we call it conflict of interest. Negosyo nga. Ayun yung pinapaintindi ko sa kung how many times na ako nagla-livestream na pinapaintindi ko sa mga kapwa OFW, kapwa Pilipino natin na kamping-kampi pa rin kay BBM. Na bulag-bulagan po kayo, anihin nyo yung pera kung wala naman na kayong matirahan. Wala na kayong makain during that time. Rival yan. Bakit hintayin pa ng Amerika? Why would Bongbong Marcos would now go to America to continue dito? Na ganun pa man, what has agreed upon years ago remains until today. And the popular notion is that if we go to war with China... Ay, Akimi, sharat-sharat sa kabayan. Oy, thank you so much, Akimi. Lagi ka nandyan, ha. Supportive ka talaga. America would hurry up, go there, and defend that. So sabihin ko sa... Doon nga ako nagtataka, bakit ang Kano, eto this is the lovable question, no? Bakit ang Kano nakatambay lang sa medyo malayo-layo? Bakit hindi nyo tambayan kung saan yung disputed island? At kung gusto nyo talaga ng gera, bakit Pilipinas ang masyadong epal na parang umi-epal talaga sa area? Na parang nagpapakitang gilas. Okay, sana po kung magpakitang gilas tayo kung first, malakas yung bansa nyo. Stable economics. Maraming armas. May pandigma talaga. Anak naman ng tipaklong kayo eh. Parang gakuto lang. Kumbaga sa pag ginera ang Pilipinas, parang gakuto lang naman eh. Ang Pilipinas. Common sense naman po sa mga nag-fake vloggers dyan. Yung mga vloggers na nagpo-propaganda lang yung pinagagawa nyo. Provocation. Kasi sasabihin ko sa inyo, nasa huli ang pagsisisi. Hindi sa bagay makasarili naman kayo kasi kumikita kayo, di ba? Pero paano na lang po yung mga taong arrogante, taong mangmang, walang kaalam-alam masyado, tapos magugulat na lang bakit may missile. Kala nila fireworks, ayun pala, gera na pala yung nangyayari. Walang kaalam-alam ang ibang mga mamamayang Pilipino regarding sa ganyan kasi yung iba taga-probinsya. Pero ang kagandahan lang talaga kasi dahil may mga DDS na vloggers, supporters, mga defenders, may mga, tapos si mismong Tatay Digong, yung mga sumusuporta sa kanya, yung mga banateros, yung mga pro Duterte. Tignan nyo, ayan nilalabas na. Sinasabi na mismo nung mismong tao na inaakusahan ng BBM administration na may mga ganitong anomalya, si Tatay Digong, nagbenta. Wow! Ni minsan nga, nobody proves yung mga kasinungaling kahit nga si Trililing. Hanggang ngayon. Si Trililing, ilang beses siya pinagbintangan tong taon to. May nailabas bang ebidensya si Trililing? Wala nga. Oh. Yung mga senador na anti-Duterte, may nailabas ba? Wala. Inamon pa nga ni Tatay Digong, open book tayo. O, tignan natin kung sino ang corrupt. Diba? Simple eh. Ako nga yun ang challenge ko rin eh. Open book tayo. Sino corrupt? Kayo, kami. Ganon. O, diba? Tignan nyo, mapapaya kayo. Kaya advice ko lang sa mga mamamayang Pilipino, huwag nyo nang iboto yung mga nasa Senado natin, mga alam nyo ng corrupt. Na how many decades, how many years they've been there. For what? Wasting your money? Nothing happens even for your medical health? Na hanggang ngayon pati halos yung bigas, pamahal ng pamahal. Halos yung mga gulay, agricultural products or food na kailangan ng pangunahin ng mga Pilipino. Nagtataka nga ako eh. Ang daming nasasayang na kamatis, tinatapon sa Baguio. Ang daming nasasayang na repolyo. Paano nyo nasasabing naghihirap? Kasi po may corruption, may cartel. And the cartel itself, mga nasa Senado, mga nasa lower court ng mga katulad ng mga governor, mga ano. Minsan pa nga, pati mayor, kakampi pa. Barangay captain ka, ano pa. Pero guys, sasabihin ko sa inyo, pag inalagaan yung mga farmers natin, wala kayong ka-problema. Ayan, okay naman dati ang Coast Guard to Coast Guard lang. Verbal agreement pa yan ha, o, di ba? Sa Amerika,
if you are interested really in defending the Philippines, putang ina, bakit ka pa maghintay magkaroon ng gira? Why don't you go there and give the protection that is being mounted by... Oh, diba? Totoo naman yung sinabi ni Tatay Digong. Why don't you go there? Protect. Ano ginawa niya? Nga. O, diba? Bakit hintayin pa nila magkaroon ng patayan? Di parkingan niya yung 7th fleet niya doon. Ito Tatay Digong, no, bakit po hinihintay ng Kano na magkaroon ng patayan po? Because that's their business. That's how they move. 'Di ba? Ayan, oy, shoutout sa'yo, Brother Lino on the worm. Ka-DDS din natin yan. Ito sabihin ko sa inyo bakit. Ganyan din po ginawa nila sa mga ibang bansa. Ukraine nga po, sinuhulan ng Kano. So, supportahan namin kayo, ganito, ganyan. Ano po nangyari? By the end of the day, uyo, amnesia, nakalimutan. Gusto kasi nila may mapapala sila. Ang dami na pong winasak na country ng Kano. Kung alam nyo lang guys, within the history of human history itself. Hindi naman lahat ng Kano masama, but some government official lang. Kasi may mga self-interest yan. Pera itself. This 7th fleet is in the Far East. It's a big one. It's a task force. Ilagay na yung doon ng mga destroyer niya doon sa... wala eh. Tapos, alam mo, there is a very dangerous trend. And anybody of you can know it. Bongbong America has been there for about babalik-balik sa Amerika. Ang Amerikano naman, binibigyan siya ng moral booster. Sige, lumaban ka. Wala kang ikatakot. Oh, ganyan din po ginawa. Oh, ayan no. Ayan no. Sinabi na mismo ni Tatay Digong. Oh, mismong si Tatay Digong, pareho kami ng pag-iisip Yan yung sinasabi ko, suhulero ang Kano. Kasi nga pera yan sa kanila. Then that's the time sasabihin, kawawa na kami. Isipin nyo, daming refugee, guys. Syria, ganun din. Syria, Iraq, Libya, Myanmar. Ang dami na po. Ayan. Hi, Sarah May. God bless po. Ayan. Shoutout po sa mga ka-DDS natin. At saka nga pala guys, please don't forget to like and subscribe to my channel, of course. And kay Bro J, kay Bro Spencer, Bro Buster TV, sa mga banateros natin, kalila, shoutout pala po kalila Banat Bay, Boss Dada, and Coach Oli. Ayan. Kaya alam nyo ba, naiinis ako kasi akala ng tao ganon kadali magkaroon ng war, ganon kadali na makipag-away sa isang bansa na akala mo naman ang lalaking tao natin. Boom! Ano pa lalaban yung aswang? Boom! Mga bakla na mga baklang nasa kawani ng gobyernong mga korap na maninipsip lang. Boom! Mga wakwak, ganon. Wala, I mean, guys, common sense na lang po no, sa mga kababayan natin, no, lalo na kay BBM. Instead, wasting your efforts and time to a war, why don't you contribute within the Filipino people? Contribute your time and effort to serve the Filipino people. Help them through their needs. Kaya ang layo, ayan, sabi ni Jonalyn, pag magkagera man, hindi China ang unahin po, vlogger ni Tamba, butasan lahat kasi salo to, di ba? Oh, magandang hapon, Miss Sarami. Hello po, ang Yoseo. Oo, sabi ni Janice, I remember naniningil si President Xi kay Trump, give me back all of my money. You owe China, let's cut ties completely. Yes, it's true. That what's happened last time. Before mawala si Trump nun. Oo, and open the US-China, and Trump immediately changed mind and opened, yes, it's true. Marami kasing naapektuhan nun. Tapos sabi nila, at bolero din, oo.
pansariling interes lang, ang sabi ni Brother Nino, ang ginagawa ng mga halos ng gobyerno. Yes. Totoo naman yun eh. Kaya nga ito, advice ko sa inyo mga kababayan, kayo mismo, yung mga viewers natin, kayo mismo mga Pilipinong nanonood within, around the world, wag nyo nang iboto yung mga alam nyong taong nandyan sa Senado, nandyan po sa kawani ng gobyerno natin na alam nyong wala talagang ginawa kundi papansin, piling artista, pasikat lang, tapos mangangako lang sa inyo, sweet talk ang tawag, matatamis na salita na sasabihin, pag-aaralin namin kayo, bibigyan namin kayo ng mga tulong, tuturuan namin kayo maging tamad mga Pilipino. Pero, bandang huli, wala po kayong marireceive ni isa. Ang dami pong pinagsasabi nila kahit yung mga nasa Senate, Congress natin. Ang dami nila pinagsasabi. Ang tanong, how many ba? Out of how many laws, how many gusto nilang gawin, may na-implement ba? Kapiranggot. Yung kapiranggot pa na yun, halos hindi pa pabor sa inyo. What is your profession?